Tingin po ang Diyos ang mga palagyan, gabi na sa mga seminar, teaching, preaching, at sa mga youth camp, para ina preparation sa mga kabataan na yung people. Nag-report sila sa likod sa Diyos. Wala naman ibang the best na likod dahil sa kalibutan na mambat kita yan for 30 days ang ilikod sa nakudin. Kaglagi tayo ginahambal na rin. But the prophet and man begins the whole world with the losses of souls. Sa kantang lang na natin makita na only what's done for Christ with us. Ang unang tingwaong tagit na maging seryoso kita sa pagkanagan sa Ginoo, kay bagot na lapit na niya pagkara. Would you shout amen? Lapit-lapit na, hindi ba lapit? Lapit-lapit na gina. Kaya nga, pati mga tumulong apektuhan na. Kaya nga, ang sa Biblia, the last day, sabi niya, madamo ang apektuhan. The love of many shall wax cold. The love of many. Hindi gamay. Kaya pasalamat kita, hindi kita dahil sa damo. Tingin mo ang tagit na mabulig sa iyo na hindi kita mapektuhan. Kaya okay lang tani kung may chance pa. Ang problema kung wala na chance, nagbugnaw kita bigla, nag-rapture. Walang pinaka-delikado na sitwasyon sa isa na tumulong. Kaya thank God. Anong balita, Sister Esther? Anong balita sa inyo ako? Okay na. Naoperahan, hindi naman na yun. Praise the Lord. Palakpakan ta si Jesus. I believe na kapadaling ka mo pray at least sa kanyang total healing, total deliverance, kag miracles. Kag pray taman. Kaya nga basta hospital yan, hindi basta-basta nagastusan. Financially speaking, hindi loglaho. Pero para man kita sa Ginoo, kag galagad man sila, I believe ng Diyos mag-provide sang ila mga kinanglan. Kaya nga itong pinakamabulig na dako, walang iba kundi ang prayer. Kag salamat na lapit na ang pagkara sa Ginoo. Ako yan, ipay-lipay ko kaya nga, mga pag-antos ta, madula na natanan. Dula na natanan. Kaya, tingo ako tagin na makukod. Sa liwag palakpakan ta si Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Okay, mag-atindog ka mo. Gabasan kita sa pulong sa Diyos. Hindi yung pagkalipatan palagi ang post natin dira na choose to praise God in all seasons of your life. Silingon, tingwaon tagid na may mga problema kita, wala. Bugana o wala. May sakit, wala. Lagi tadayaw na Ginoo. Lagi pasalamatan ng Ginoo. Kaya amo na gali ang sugo sa atong Ginoo. Okay? Dali kita sa pulong sa Diyos. John chapter 15, hindi mga pulong ay napaka-familiar din siya. I am the vine, ye you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Abing tanan di magbasa sa dali lang sa huli lang, or without me. 1, 2, 3. Klaro mo na yun. For without me, you can do nothing. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa sinintinion na ginatagod sa amon na makapamati kami liwat sa mga pulong mo, Lord. Kaya salamat sa iyong presensya, sa iyong pagbisita, sa tumaan namon. Salamat, Lord, sa mga worship, Lord, na offer namon, maski, Lord, sa mga financial, na amo nakayanan. Ikaw mag-bless
sa mga kamot, O Lord. Thank you so much, Lord. Speak to us, Lord, sa pamagitan sa mga pulong, O Lord. Na among pagkatunan, kung di kami amay, we can do nothing, Lord, without you. We need you so much, O Lord. Lord, give us wisdom, knowledge, understanding, Lord. Hallelujah. Cover this place with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Would you shout amen? Okay, magapungko ka mo. Kag, ang title. Without God, without Jesus, where would I be? May kanta na sa nalipat ako sa mga padayon na lyrics. Where would I be? Di ba mo na? Jesus loves me. Na siya. Where would I be? Ambot ang sunod nila. Hindi ko matandaan. Where would I be? Basta mo lang natandaan ko yan. La 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 la. Oh, I'm glad. So glad. Jesus, or without Jesus, where would I be? Amo lang atong title sa siling adlaw na atong pagkatunan. Nag-question ina siya. Without Jesus, where would I be? Muna kayo napagkanta pa lang na ginapamunaan na sa aton sa leader, GK. When I think about the Lord. When I think about the Lord, naisip-isip naman na. When I think about the Lord, naginluwas niya kita. Ginpili niya kita. Ginpangita niya kita. Gintubos niya kita. When I think about the Lord. Kung may isip-isip talaga. Pero actually, ang medyo ang point lang na makambal ko sa inyo na hindi ko palagi malipatan na si Stone King. Ginagamit ko palagi dali. Labi na sa isa katao, ang ilan na palanawan isa, hindi eksakto. Kaya nga, ang bal ni Stone King, if we meet in and you forget me, you have lost nothing. Nakuha niyo na yung point niya. Nakuha niyo na yun para sa atin. If we meet and you forget me, you have lost nothing. Maski sin-o diriguro ang we. Kung ma-meet niyo si pastor, ma-meet niyo leader, ma-meet niyo si sister, kag si brother, and you forget, you have lost nothing. But, if you meet Jesus and forget Him, you have lost everything. Di ba, Tondo? Tandaan nyo, binigay para at least mahalungan ka ang relasyon natin sa inyo. If we meet and you forget me, you have lost nothing. But if you meet Jesus Christ and forget Him, you have lost everything. Amuna, ang importante sa tanan na nagakarakit na diri sa church para ma-meet na si Jesus. May encounter ta si Jesus. Pero oras na ma-meet ta siya, matouch niya kita o matouch ta siya. Kag malipatan ta siya, you lost everything. We lost everything. Pero kung mag-meet kita bawat isa, kag malipatan nyo, kung malipatan to kamo, you have lost nothing.
Kaya ang aton focus palagi, walang iba kundi si Jesus. Would you shout amen? Would you shout amen? Ang focus na palagi si Jesus. Kaya nga, without Jesus, where would I be? Ano na lang ay han kung wala si Jesus sa kabuhi ko? Diin kaya ako? Ano kaya ako? Ano kaya? Kaya, tama man si Stone King, sabi niya, kung may encounter tang Diyos na walang iba kundi Jesus, pagpalipatan naton siya, you have lost everything. Because kay Jesus lang may ara kita tanan. Kasi simple man lang na, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kag inang kabuhi, yan hindi basta-basta na kabuhi. That is everlasting life. Hindi lang diri sa sini. Kalimutan. Pero masahol ang Ilonggo sa chapter 15, verse 1 to 8. O mas 7 lang. Hambal diri sa verse 1, Sister Marian. Nagsiling pa si Jesus, ako ang matuod nga puno sa ubas. Kag ang akon amay amo ang manog at iba. Duduwagin sila sa ikaduwa, versikulo 2. Ang akon mga sanga nga wala nagapamunga, ginapangutod niya, kag ang kada sanga nga nagapamunga, ginalimpyuhan niya ago magpangunga pagid si madali. Sino ka panglimpyo? Ha? Ang Diyos. Tama, no? Siya ay kapanglimpyo sa aton. Kita ay gusto limpyuhan. Gapong lang. Ginautdan-utdan niya da. Pero ang maldiri, ang akon mga sanga nga wala nagapamunga, ginano niya? Ginano? Kabudlay gali, no? Ginapangutod niya. Ba't silingon? Tingwaon sa bawat isa sa atin na mamungagit. Amen? Amen. Ba't silingon? Ang managaling, hindi basta-basta ang mag-alagit sa Ginoo. Pero ang iba, ya kasimple lang magpalangit, di ba? Simple lang. Umulan na yung muhon mo yan, okay na. Pero areo, ang kondisyon sa atong Ginoo. Sabi niya, kung napamunga ka, sabi niya, magpamunga pag na niya, kaya nga, ilimpyuhan niya mo. Di balaan ka man na kung anong palagyan niya para malimpyuhan kita, mautdan nila hindi dapat. Pero ang pinaka-problema nila, kung hindi kita mamunga, ang imuon niya gali, putdon niya kita, tapang na tapos. Okay, kung dali lang ha, may nadumduman na ko. Kung ibalikan ang Romans chapter 11, adopted lang mula kita. Would you shout amen? Hindi kitang matuod na anak sa Diyos o natural na hugit. Kita, mga ampon lang. Kung sa Biblia pa, ang tawag sa aton, mga ginsugpon, ano ganit tawag na, mga ulibo na nagakinalat na. Wild. Mga wild lang kita ya. Naging kuha sa Ginoo, kag ginsugpon sa sanga, pupon sa puno. Ang napasalamat kita, nakasuyo kita. Would you shout amen? Oh! Pero may warning dira ang Biblia sa Roman, sabi niya. Sila na mga matuod na mga anak sa Diyos, ang mga Israel, ginautod gani how much more kita naging sugpunan. Ano ba silingon? Hindi dapat kita maghinambog sa pag-anagat sa Diyos. Dapat habang gadugay kita, nagadalo ang atong relasyon sa Ginoo, nagapadalog kita, nagasampit ulit kita.
Nagahambol pagit kita. Para damo pagit kita masuyok na grasya sa Ginoo. Kay ang proud o may pride, hindi makaangkon sa blessing na sa Ginoo. Kaya nga sabi niya, wala kung diin ka itampo sa kalayo na. Masuyok. Sige, sa verse 3, na ginamit ka. Tanan ng mga pulong sa Diyos na ginamit para sa aton paglimpyo, pagtubos, ay iyay na pulong. Verse 4, magpabilin ka mo sa akon, kag magapabilin ng ako sa inyo. May kondisyon diyan Ginoo. Kung gusto ta na ang Ginoo, kaupod ka palagi. Kailan kaupod man siya palagi. Kailan kaupod natin siya palagi para kaupod natin ang Diyos palagi. Pareho nga ang sanga, hindi makapamunga sa iyalang kaugalingon. Amuna ko nagalagad kita sa Ginoo, tingwa ko tagid magbunga, kay ang sanga kag ang dahon, wala na sa diyahan ng Diyos. Maski sino mang guro ng mga farmers, sino mang gusto ng mga wala man na sa diyahan, sa puno lang ang sanga. Ang ginahulag pa natin mo. Kaya nga, pinaka-importante ang bunga, labi na sa pagdala sa mga kalag na wala ko sa Ginoo. Kay banggo ng balsong Biblia, you shall know them by their fruits. Ang maka-attract sa tao na wala sa Ginoo, ang bunga na ara sa atin. Kaya, hindi ka mo makapahamunga din na to. Din na to. Ang muna makambal kita na Lord, hindi ko kasarang niya sa pag-alagad sa imo. Subong pa na time, last days kita. Tandaan tagit palagi, ang time na subo, aperolos na. Napakabudlay intindihon, a difficult time. Ano ang pain? Anong pain yun Kasakit. Ang sorrow, ang kasubo. Maski din kita subong magkanto, may hara ginaya. Oo, sa sining kalibutan, may hara ginaya. There is nowhere sa sining kalibutan where there is no sorrow, no pain, or death. Alam nyo nga, habang ari kita rin sa sining kalibutan, habang ari pa kita sining kalibutan, bang hindi pa rapture, would you shout amen? Away, tanan. I-accept tagid na iya, ining kamaturan, na may pain, may weakness, may limitation, kag ina mga tanan na diri sa sining kalibutan ari kita diri, habang ari pa kita diri, part ina sang process. Part ina sang process. What's the process? Pares niyo kay nambal niya. Ginapro niya. Ginapang tabas niya dahil hindi dapat. Kaya dapat ko na ang pantay ng mga bagay niya, hindi kita kareklamo. Would you shout amen? Kay bangod makita natin ang kabuhi na subong nagalagad sa Ginoo, ay ini biyahe ni journey ini sa diin pakadto sa eternal home. Hindi nga eternal home tayo sa kalibutan, hindi pala taga-taga diri. Ang muna kumalipatan ta isa, ang atong isip nag-stick diri. Nadaw diri nagid kita bala ang kalipay, nadaw diri nagid ya. Wala sa eternal home. Ang muna kisa pag-alagad ta sa Ginoo, medyo papalya-palya kay bangod na abi naton taga-diri kita. Hindi lang kita taga-diri. Ari kita diri, yes, pangayaw lang kita diri. Pilgrims lang kita dari, nag-aagi lang kita dari. Amo na ang mga butanan magyanta, temporary lang na. Pero ang permanente, ato ito yung sa langit.
eternal home, amo na may mga pain, may mga sorrow, may kamatayon, may problema, pero gabiyahe kita pakanto dito. Maski gani mga ministers, mga leaders, baka tubang gadya sa mga bagay na yan. The Bible, ang paggara sa Ginoo. Kita yung pagkatao nagpabili sa ako, nagpabili man ako sa iya. Siya ako ang magapamunga si Madamo. Kahit kung wala ako sa iyo, wala ikaw si mahimo. Wala gid kita ikasaraan sa aton kaugalingon. Verse 6, wait. Verse 6. Ang tao na bulag sa akon. Oh, grabe. Ano na yung muko niya? Nagabulag ba lang? Hindi, bulag ha, ang mata. Binabulag, bulag kasi kapalayo sa iyo. Ano na yung muko niya? Ihaboy. Pareho sa mga sangana, ginahaboy, kag nagaklaya, dahil ginatipon kag ginahaboy sa kalayo, ago masuno. Amo lang purpose sa ihaboy niya. Nagbalaan ka nga iya kundi ina na place that is eternal death, eternal separation, and that is hell o lake of fire. Hindi niya luglahong na place niya. Real lang. Langit, would you shout amen? Real man ang hell. Ang mga dapat ang ma-experience sa si Ginoo, real man. Hindi basta-basta. Sa verse 7, kung nagkapabili ka mo sa ako at kung ginatipigan ninyo sa inyo, tinan nyo, kung nagkapabili ka mo sa ako at kung ginatipigan ninyo, kita yung magatipid, no? Siya yung magalimpyo sa atin, pero kita yung magatipid siya. Kita yung magatipid. Sa inyo, mga tagipusoon ng ako mga pulo, makapangayo ako sa ako bisan ano ang iyo gusto, kag ini mabaton ninyo. Palakpakan ta si Jesus mo. Alam mo na, amo nang the best na kung ang Ginoo ara sa aton, kag-ara kita sa iya. Maski ng pangamuyoon na according to His will, mabaton na yan. According to His will. Gusto niyo sigurado na lagi may sapat ang prayer na according to His will. Hindi according palagi sa ato. Ma-prostrate lang kita kung hindi magsabat ang Ginoo. Kay bangot ang aton ginapangayo, kung hindi ayon sa iya will, hindi niya pagyatag. Kaya nga, para sa kayuhan ka. Pero kisa ginapilit na maski hindi will niya, ang mula ginahatag niya para makita ka na sala ang will niya. Wala ganyan na. Diba? Ginapakita niya na. May makulit na mga kabataan. O sige na lang. Pero ipakita sa Diyos, indaloogan na sala. Pero kung mangayo kita according to His will, maski dugay na siya, maski maguliat kita, ito parodi na sa Diyos niya. Kay bangod, promise siya na according to His will. Okay, kung balikan tayo ni ang pulong sa Diyos na nabasa natin kanina. John chapter 15 verse 5, ang keyword dira sa sining text na nabasa natin nakita dira is the word I am. Ano na siya? In. Okay, sa English pwede. I am the vine, or the branches, he that abideth in. Okay? Ang need lang. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing.
Damo ang mga tao subong sa palibot o dira mismo sa panahon ni Jesus. Damo sa palibot niya, mas isa aton subong. Damo mo kultura nag-claim kay Jesus, but they are not in Him. Would you shout amen? Would you shout amen? Damo nag-claim mga tao subong naara ang Ginoo sila kag sila sa Ginoo, pero walang Ginoo sila. Ang una, dako gid ang pasalamat. Ang nasubong ginaselebrar nila ang Pentecost Sunday. Alam nyo nga, anniversary na sa pagbatong sa Holy Ghost on birthday sa ginatawag na church sa atong Ginoo. Upon this rock, I will build my church. Iya church, hindi aton church, hindi church sa tao. Balsamilia Church ni Jesus. Subong ginaselebrar nila ang real na event ng tabo sa upper room. Pila na katuig subong. Imagine ba lang? Pero kita naka-experience na real vidya ang pag-receive ka sa Holy Ghost. Amuna napakatahong sining pulong sa Biblia na ang baldera, in me and I in Him. Dumudamo sa mga tao sa kalibutan, maski sa kalibutan, pero wala sa Ginoo. Kag ang Ginoo, wala sa ila. But thank God na ara kita sa Ginoo, kag ang Ginoo ara sa ato. Nagdamo ko mo subong ng mga tao sa palibot sa church. O sa ibang mga church, nagtudlo sa kabaturan, damo-damo mga tao sa palibot, but they are not in the church. Subong na tanawa, siguro ikumpara ta subong sa lingganin na subong. Sa libong, mga pinaka-libong guro. Pinaka-libong guro, ikumpara natin subong na rin. Oh, may mga church man dito, may mga UPC, pero wala sila sa church mo. Pero amo na yung hambal ni Jesus, He that abideth in me, and I in Him, maski ano pangayoon ta, basta according sa will si Jesus, iyakan niya. Walang maganda si Jesus mo, church. Kag hindi lang ara kita sa church, subong yan, maski ara kita sa church, kung hindi kita maging church, would you shout amen? Paano kita naging church? Nung kita nakareceive sa Holy Ghost. Nung kita nagpabaptize sa ngalan ni Jesus. Nung kita naging ulsol, kita naging church sa atong Ginoo. Hindi lang kita sa church nagapungko, dira nag-worship, kundi kita mismo naging church sa atong Ginoo. Ang boto na doon lumayan sa o ako nakabatol sa Holy Ghost, ang o ako bautisuhan sa ngalan ng Jesus para ma-celebrate naman sa sinyaglaw. Ang mga church, ang boto na dumduman yung unspeakable joy and full of glory. Ang boto na dumduman yung nakakaibang pakiramdam yung lumahol ka sa tubig, nakatula ang mga salata, nilipiyuhan sa Diyos sa lahat, nilipiyuhan kung patawad kita, pag nadumduman ka ng maya, I remember you all. Mas kailan pa sa lahat sa una, mas kailan pa katulog, kasadat ka na sa lahat, nilipiyuhan kita sa time na yun. Ang boto na dumduman pa natin nila. Naging na-celebrate nila. Subong na adlaw ang Pentecost. Banganta kung gaano ka-importante ang Pentecost. Banganta kung gaano ka-importante ang Holy Ghost. Nakundiin ang Holy Ghost. Amulang ni ang mga makabulig sa ito. Amulang ni makatatak sa ito na kita nagbalik sa Ginoo. Na kung pwede palang gali ang tanan na tao, gaan sa Ginoo. Kagustugin sa Diyos, gaan sa Ginoo. Pero hindi tanan gitagaan niya. Salamat na una kita gitagaan niya. Dako gini mabulig sa bautisan. Salamat na naging church kita. Hindi ka kita. Kaya importante yung in you. Kaya ang balsam nila, Christ
Hindi lang Emmanuel, ha? Ano ka nininig sa Emmanuel? God with us. Pero kita subong niya, Christ in you. Anong pagkaiba sa with kang in? Ha? Sir Marian? Ang with niya sa sagwa, pero ang in niya sa sulong. Ang muna katahong kung ang in sa sulod na saya. Ang muna katahong kung makabatong kong Diyos, mas hindi ka makato, upon mo kitang Ginoo sa sulod mo. May nagagiya sa imo, may nagaprotect sa imo, may nagatulog sa imo, may nagaprovide sa imo, may nagahil sa imo, may nagahimo sa imo sa mga ako. Kay bangod ang gusto niya in us. That is hope of glory. Kaya nga, dapat maghalong ang bawat isa sa atin. Na basik, magakadto kita dira, makaisip kita dira, resulta sinda dira, na kundi makamal kita na, kung wala presensya sa Diyos, kung wala ginusakon, masarangan mo. Ang muna halungan sa bawat isa sa aton na mag-isip sina, kag mahimo sina na kung wala Ginoo sa aton, okay lang masarangan ta. Pero kaklaro mismo ang verse na yan, sabi niya po, without me, you can do nothing. We must be careful. We need to have revelation sa sining pulo na nothing. Would you shout nothing? Would you shout nothing? Buot sa ninyo, dapat na-convince kita. Without Jesus, wala kita sa mahimo. Sa aton abilidad, sa aton kaugalingon, if we are not careful, we may start thinking that we may do something without Jesus. Kaya kung hindi kita convince na kung si Jesus wala sa ato, wala kita mahimo, dira nag-start na mag-thinking kita, maghimo kita sa mga butan na kulit, as in wala si Jesus, pero kita, victory yapon, success yapon, but si Jesus naman, you can do nothing. Without Jesus, where would I be? Where would I be? Kung wala si Jesus sa kabuhin ko. Kung wala si Jesus na kabuhin ko, diin ako, ano ako? We cannot do anything, labi na sa lasting eternal benefits apart from God. O muna si Jesus naghatag sa atin ng example. Terrible na mga testimony sa kabuhi. When you kneel down before God, He stand up for you. When He stand up for you, no one can stand against you. Sabi ni Jesus, pray ka, kay bakapan kita. Wala may makadaog sa mo kung arak sa mo. Would you shout amen? Would you shout praise the Lord? Kaya we can do nothing with lasting eternal benefits apart from God. Gabay pa church sa sining tilion. Ako hindi ko malipatan, but nalipatan niya. Noong 1989, may ginamit sa ako na na-testify ko na siguro nalipatan niya man. Hindi ko malipatan do kaya damong-damong na ko plano sa kaugalingon ko. Damong-damong plano sa kabuhi ko. Actually, wife ako to pamilya. Okay lang yan mag-isa ka. Bugana, bisyo, tanan. Pero sometime sa 1989, amo na gito yan ang pagtawag sa atong Ginoo. Bagkus may time, kisa ginatawag kita sa Diyos, pero lang tagin sa pa. Would you shout amen?
Salamat na lang wala sa gawaltan sa pagtawag sa atin. Oo, many times. Amot, pila ka beses na ginatawag kita sa Diyos. Lagi may appointment ang Diyos. Wala ka ginasalahan. Hindi mo silingon na hindi kita kaintindi siya. Wala ka sa ginatawag. Wala ka sa ginatagaan atensyon. Wala ka sa ginatagaan atensyon. Noong 1989, na-disgrasya ko. Ang akong dala, brother, kaya alam niyo mo, ang Isuzu Trooper. Alam niyo ang iyan na, ano ganito na kilometer doon. Ang speed niya, 220. Ang 220, ginadugangan ko pa na. Ginadugangan ko pa na. Karikong iba. Marina, alam mo din pa naglupo. Sa unahan. Sa unahan pa. Di kung hindi ka kabalo, baling-baling yun eh. Kabalo ko, kaso lang, ginalaw na po sa Diyos. May bangon sa bisyo. Nag-purpose niya. Ang balsang Koreano, ay ba, kita ko layo, siguro alindere, hasta dito sa may lapit-lapit sa balay, ang isa. Ang isa naman, dito sa piyak. Sabi ko, ano yung muon ko man? Pagdagan ko muna, sabi ko, kabayan, sabi ko yung dito, pwede pa muli siya, hindi, kasi mabot ka rin ng polis, o muli, bawal to. Dalagan ko to sa bayaw. Pero sa isa ka Pilipino, kabayan, ang imo ulo, puno na sa dugo, imo damit ba na? Huwag mo kabalo. Ambot, kundi ito tumama sa may salakyan. 7 times. Imagine ba lang? Dire, tumama, dugda mo na dugo na. Pagkadto ko sa iya, why sila mong duwagin? Daga naman ko sa piyak, amuman. Wala ka pangayuan sa bulik. Dito ko nakatawag. Nakatawag ko sa Ginoo. Lord. Lord. Ang una, maski anong gamiton ka, basta kita sa Diyos na seryoso. Sincere ka panawag sa iya. Magasabat sa iya. Buhik gidi ang Diyos niya. Kaya sa time to, may nagabot na rabo. Pero sabi sa Pilipino, sabi niya, kabayan, hindi mo na ipuulo, pahiran mo na. Duguin mo na muna. Damo niya dugo until na ginkatuan kong ako na third cousin, wala niya dugo sa yaon. Pero sa bayaw ko yan, dire, kung dako sa hiwa, dire, ang pinakasuko sa tukay nga, maski na disgrasya pa siya, ginapangita niya pang iya mga ginto. May ilig sa ginto, may ilig sa mga singsing, mga lagko-lagko na. Sabi ko, ang isa ka singsing mo na sa kamot mo, wala niya na batyaga na nagubab na kaya nga hindi makakas. Ang singsing mo, mga lagko na, mga buhol. Niligin na siya. Allah! Sabi ko, ipos ka pala, sabi ko, ari na na-disgrasya na tayo, mo yung mga singsing ko yung pinapagita mo. Pagtuan ko isa, wala ni dugo. Kaya gali, anong tawag nila? Internal demonics. Nag-abot ang rabo. Nag-abot ang rabo. Ginkarga niya kami. Dala kami sa ospital na, balaan niya man ng ospital sa una, 1989. Kaya gito yan, 1989. Mga ospital sa una, ito yan, yung mga clinic lang. Ay, pagpungko ko mo sina, gintahi niya dayon ng sa ulo. Actually, may tama ko di mo na isa, hangkon mo na ko sa kaya. May tahi ko din. Base ka, kung laki sa galuwag-luwag pag base laki sa galuwag pag na. Pero may tahi na. Wala sa anesthesia. Mamuna sa galing pagka-disgrasya, wala ng sipo. Hindi tapos na. Ang balbo, wala anesthesia na. Wala mo na. Ano lang, tayo ka lang na yan. Pagkatapos sabi ko, diin lang ako na bayaw, gintahi man na rin yan. Pero ginapangitan niya magyawan niya malintas. Pag-abot sa ako na third cousin, wala ni Janine. Until naging transfer kami sa Dakop Hospital.
gintagaan sa 10 days. Para mabuhi lang, para mag-iyo, para operahan. Iwas sakon, walang iya di ulo, para kuha ko ng susunod. Wala din siya nabuhay. Imagine. Pero ako yan, muli, nung natulog na ko, bigla ko nagdamgo. Tulog ko, nagdamgo ko. Alam niyo damgo ko? O anong ginabisyo ko sa una, ang naging painom sa akin, isang adraw. Okay, hindi man siguro malayo din ang bala kusina. Ang ginainom kusina, mahal-mahal na siya. Mahal-mahal na siya sa una. Ang bisyo ko sa una. Para kabalugin na si Nining, para kabalugin na mga pakaisa naman. Kabalugin na si Sir Eliseo. Mahal-mahal na siya sa una. Ang 60cc, 300, 120, 600. Adlaw-adlaw na, bawag damgo na isa ka, drum. Ang basang baba ko. Galunod ko. Ate mo ay. Dito ko nag-inulsol. Pero ang inulsol ko to, wala pa eksakto. Ang bal ko, Lord, hindi na ako magliwa. Ka namin, mag-promise kita palagi. Kung wala na nagkakalatabo sa ito, hindi kita mag-promise sa Diyos. Hindi na ako magliwa. Pero sometime ka ba nagliwat pa ko. Nung nagkalma-kalma, siguro mga isa kabulan, ang pinakadako, naging pasalamatan ko sa Ginoo, hindi ko malimutan. Kay kuntani, wala akong itagaan giya, nakwaon ko ang butilya na akong bisyo. Hasta subong loro, nasa prisuhan ako. Pero bangod may tawag ako sa Ginoo. May paghalo ng Ginoo. Ano naman sila, alin pa sa tiyan sa nanay mo, balaan na kita. Kilala na kita. Tawgo na kita. Kay tani hasta subong wala pa ko nakagawa. Many times na mo na ginahimo ko, ang Diyos nag-intervene. Until, naging kuha ko to sa salakyan. Kaya tani ko wala ko tuling kuha, ibutan ko sa lamesa sa kapitan, kag ang butong maging kaso. Pero ako, pangatlo, wala din namatay siya. Di, nagbalik pa ko, kaya doon na-prostrate ko, blado, mambal ko na, Lord, ano ni natampo, muni. Nagbalik naman ko. Alam niyo, gusto ko ipakita sa inyo. Kung hindi kita pagtantugon sa Diyos, kung hindi kita pagbuligan sa Diyos, hindi kita magpabulig sa Diyos, hindi ka masaratan. O mula sa time to, hambal ko, Lord, hindi na ko magwanta, hindi ko ni kasamahan. Until nagpadala ang Ginoo sa instrumento na kilala ko, barkada ko, na taga-Pasay, kag taga-Nueva, Ecija. Sabi niya, kakaigay, attend ka karon sa service. Ang pamatian ko service ya. Sa lakyan, wala ko idea service na parehas yun, wala ko idea. Sabi niya, attend ka sa service karon. Sabi ko, sige Sabi ko, service sa lakyan. Hindi Bible study. Amo na to galing sabat sa niya. Na ang pamangkot ko sa iya. Actually, damo-damo maging sudlan, bala na nininig. Isa sa mga nagdugay doon, Cleo, bala na nininig. Bago ko maglakad, nagbalik sa Saudi, gitingwaan sa akon pa kaisa. Natudluan niya ko tanan ng mga power. Gusto ko may power. Sino-sino gusto nila wala power. Kilikili power Pero gusto kaya may power na mas labaw pa sa akin. Itanan ko. Tsagaan niya po, pulawanay kami. Ang mga Latin, tanan na lang, wala problema. Grabe, basko. Hasta nagbalik ko sa Saudi, alam niyo ginilo ko sa Ginoo. Ginamit ko to, mga bagay na yan. Ako yung naka-experience ko na yan sa Manila. Ako yan. Sa kadamuon sa bus, naging hold out. Ako lang wala nakuhaan. Bangod kay init ang singsing. Sabi ko, grabe ako. Pagkatapos ang akong kulintas, ginawa mo kita. Pero wala Jesus. Init. Pagpalapit sa hold-upper, kidnapper, sabi niya, wallet mo. Siguro,
Tanang gikuhaan niya na, ako lang wala. Imagine nyo ha? Nagsagit pa din ko eh. Magic ba? Pagpanao na eh, ano bang ba sa tao? Isa ka ba tulong dapat? Sa kundi tingala ganit ko yan. Huwag ko yung gikuhaan. Kapag nakula kita sa kamaturan, patalangin niya po kita. Mabilib kita sa mga bagay niya, pero that is black magic. That is black power. We need Jesus' power. We need the Holy Ghost power! Na pag-ambal sa amon Bible study, nalibag ko, attend ko Bible study. Pagkatapos, ambal niya. Sa Friday, may ara kita formal gid na service. Sabi ko, service? Anong klaseng salakyan? Hindi service mala. Di bawal to Saudi, pagsulod ko muna. Pero before that, at least balaan nyo kung anong plano sa Diyos kabuto. 3 kami na barkada. Lain ang plano namon, Mr. Belma, lain ang plano namon. Ma-attend kita sa service nila, pero pagkatapos ni, ma-attend man kita parte. May parte to. Sa una kasi ma-chicks ko, Mr. Prayer. Sige. Hindi na lang. Laylain ang plano namon. May mga kontak namon eh. Pero bangon sa gapong sa Diyos. Habang gapamati ko sa pulong sa Diyos, pagsulod ko palang gani, may something na may nabatyagan ako. Ang muna importante ang prayer diri sa akon nga may something may mabatyagan kita diri. Bisita man kita mismo makabenefits dira. Kay nga gapangunan ang Dios sa aton diri. Before kita magkara-ara ng Dios, ara ng presensya niya. Ano ba sa dira? There's fullness of joy in the presence of God. Something na hindi ko maintindihan pagsunod ko. Ay kinari pa ko di Malboro. Ang basa ng nagawali, sabi niya, ang iba sa iyo, dira, sa bulsa, may mga sigarilyo pa. Sabi niya, tita niya dito. Pero wala siya sa kabalo, may hari ko dito. Kita mo, kuya, plano, pagkagawa mo, sabi ko, ma-attend ng ka-service, ha? Pag-abot siya niya, lakad na. Asa sa matapos, grabe na worship, sa kung anong limahan. Pero wala na question sa mind ko, pagkatapos, sa kung anong limahan, tapos why na? Asa sa nag-worship ko. Alam niyo, ginimo pa sa akon, kayo, Nick, gabay pa na, hindi naman nahimo, dire may time ko sa pwede ta mahimo. Di kaya nga, mahilig ko sa gitara mo. Sabi sa akin, sabi niya, Igay, gusto mo mag-gitara? Grabe. Ang muna namin, dapat gusto ko magdaog sa kalag. Sabi, paano, please, Lord? Diyan mag-gitara ka, dabla. Gitara ko Tugtog to Hotel California, Brother Kent. Hotel California, wala gid nila ako gid saway. Muna dapat hindi kita maging hipokrito. Would you shout amen? Dapat hindi kita maging judgmental. Would you shout amen? Labi na sa mga nagapangita sa kamaturan. Si Jesus ang ating ipakilala. Sabi, bawa ka na, alam mo style relevant, buka na may kagaling ang gitara. Sunang ang pagit ko Mga wonderful tonight. Kaya gali, pagkatapos sa to, sabi niya, kumusta? Muna. Sabi ko, kilang, wala na kami kalakat. Dipunggan kami sa Ginoo. Until naging siran kami. Nagpabaptize kami dahil tatlo. Sometime to January 20, just imagine katugnaw sa Saudi Arabia. Pero sometime na din baptize kami, wala man lang ko nabatyagan tutugnaw, kundi napakalami. Gaan nila ko sa tuwalya, sabi ko, hindi wala akong matyagan tugnaw, pero pinakatugnaw na time. Pagbuwa ko sa tubig, until pag-receive ko Holy Ghost, isa ka tuig kang tunga na tiyagaan para maka-receive ko Holy Ghost. Muna sabi ko, damo, gid ko Sabi ko, kulang sa imo, Lord, no? Hindi ko pa-receive Holy Ghost. Ang balas ng isip ko, ano mo kayo, nag-t-shirt ka lang? Okay. Pag-simba ko, long sleeve ko. Long sleeve ko Worship altar call, worship. Pagkatapos ang worship, tapos ang service, walang yapon. Hallelujah. Sa naman, balas ang isip ko, may biguti ka mo. Set man ko
Pag worship, wala gyapon. Wala gyapon. Until naglabot sa isa ka tubig kag tunga. Sabi ko, ano problema ko, Lord? Bayaan ko na lang. Pero kabay mo sabi ko, naabis ang iba, naupod ko ya, may Holy Ghost na ako. Pero ang ako niya isipan, kag ang ako niya hambal, sa ako niya baba, wala, di ko yung Holy Ghost. Kaya nga, pati sa pag-pray sa pagkaon, nauya ako, hindi ko kabalo. Ano mag-amo sila. Sabi nila, Holy Ghost, di sila tulog mo. Sabi ko, ambal niyo may Holy Ghost ko, hindi ko kabalo. Di gina-decide ko gid asa naglabot sa isa ka bulan. 100 kilometers siya dulong sugat ko na yan sa mga kauturan para mag-attend. Ikaw pa na mag-gitara. Mag-request pa kay isang pastor, ikaw pa mawali, Brother Tingting. Amo na nambal ni Pastor Gabriel sa karga tapas. Tuod na. Biyahe ko na 100 kilometers pero dira ko nakita ang protection sa Diyos palagi. Dira ko nakita ang miracle sa Diyos, ang nagadugang pagitang pagsalig ko sa Ginoo, pagtuko sa niya. May mga time kisa na ang pulis na magahabol na nasamon haw. Yung dakpo na kami, ang barko, may mga mudo ha, Jesus. Bawal to, iba-iba mga kama, iba-iba mga ID mo, bawal na. Kolorong tawag nila kag bawal na siya. Kaya isa lang kakumpanya, isa lang ID. Sabi ko, pray kita, pray ha, gatang sa iba, dugay-dugay, makita mong pulis, wala gahabol sa inyo, galikho siya. That's power of Jesus. Protection, amo lang, gabilin, pagin ko sa Ginoo, sabi ko, Lord, gusto ko Holy Ghost. Amo to. Pagpuli ko, sabi ni Pastor, sabi niya, nakataw na, kaya may pangunguyuan kita dito na may cancer na babae, kukuran, di, upod ka. Sabi ko, karoon lang, luya ko, pero ang buta nga, gagasunod lang ko kay gali. Time ko na to para makareceive nito. Pagsunod ko muna, pag-abot na mo sa kwarto sa auturan to, sa sala, ito, ato sa kwarto, kaon-kaon, dugay-dugay, sabi niya, mag-pray kita. Simple mo lang. Cancer to. Pag-pray na mo, anong mo pag-pray na mo? Sabi ko, mag-pray. Pag-pray ko mismo, pagbungad din sa bibig ko na Jesus, nag-thanks ko lawig-lawig. Busilingon, amo pa lang ito pag-receive ko ni Diyos. Naabi sa gibaya, repressing, refilling. Pero sometime to, amo gito yan, sabi ko na wala ko na experience sa kabuhay ko. That's unspeakable joy and full of glory! Hindi, doon sa lima makareceive ko ni Diyos na magdalagan ka na, magtambling-tambling ka na, magsingit, dapat maghambal ka sa ibang lingwahe na wala mo natutunan. Pag-receive ko ni Ghost, Allah, gapungko na ko sa carpet, pero sige gapon gatans ko, sila yung istoryanay na. Istoryanay na sila yan. Until, sabi ko, ano itong natabo sa akin? Doon ginakwat ko, ginadala sa langit. Ako ni Allah, panamit-namit, tapos ipapanaog lang ko. Hindi ko maintindihan. Kaya gali, amo na to ang balahan na spirit. Naging tatak sa akin. Subong, 1989 minus 2026, bila ka to 36 years. Wala ko gipabayaan sa Diyos. Halin siyang gitawag. Wala ko gipabayaan sa Diyos. Halin siyang 1989. Sa pagtawag ko sa akin, ginuganan niya pa, nag-asawa ako, nagkaroon pa ako bata. Nabi ni Nining, di ako makapangasawa. Sabi niya, lako na nayasigay. Ha? No. 45. 45. Humot, nalipat na ko. Basta importante yung asawa ko. Pero hindi ko yung malipatan yung kaayos ang Diyos. Hindi ko malipatan yung pagbaptize sa ako sa ngalan ni Jesus. Kaya hindi ko malipatan ang experience ko ng Holy Ghost na kundi kalipay na hindi ko maintindihan. Ang mula subungin na celebrate nila. Gabay pa na i-celebrate na sa sinyag tao. Kung pila ka tuig halin sa pagtawag sa aton pagbaptize, pag-receive ni Diyos, wala di kita gibabayaan sa Diyos. Until now, nakatindog pa kita, naka-worship pa kita, nagatuo pa kita, ari pa kita! Would you stand? Would you stand? Amo nang kaayo sa Diyos na kundiin, without Jesus, where would I be? Amo na habang kahapon, sabi ko, Lord, uuno, binbalikan ko, sabi ko, Lord, wala ka sa kabuhi ko, ano kaya ako suong?
Alin pa sa pagdisgrasya mo kung wala katawag sa ako, hindi ako subong. Dito ako sa impyerno. Pero salamat na lang sa gahom sa Diyos, sa gugma sa Diyos. Ari masakbuan pa kita na nagatindog, halabo siya na haramahaya. Church, as long na may ginawa kita, magabalik-balik kita sa Ginoo. Magapangayok kita bulig sa iya. Magapangayok kita sa malaan na dugong niya. Magapangayok kita sa blessing galing sa iya. And I can keep getting another chance sa kabuhian. Habang may pagginhawa, habang buhay pa kita maputuran. Magakara kita sa Ginoo, magabalik kita sa iya. May mga oportunidad pa maputuran na ginahanda sa aton sa Ginoo. I could get back and come to the Master and find forgiveness of sin. Make it right and get fresh start in life. Hope is not done, church. Hallelujah. And we are so thankful na kundiin, ginimot na kita na human o with flesh mabuturan. Hindi na kita ginimot ng hell. Kaya ang anghel, wala na dyan sa impyerno na sila yan. Pero sa anghel sa Diyos, pero ang mga anghel na nagsunod kay Satan, wala sila tsansa. Salamat na ikaw. May tsansa pa kita subong sa kaluwasan. May tsansa pa kita makabalik. May tsansa pa kita na magaling sa Ginoo. Where would I be without Jesus? Tugtungod na hindi importante ng Ginoo. Pasunod na siya sa ating devotion. Would you lift your hands for just a moment? Just say something to Him for a while. Yes, Jesus said, 15 ang atong ginamit, pero sa 14, makita natin, if you love me, keep my commandments. Just imagine kung anong sugot sa atong Ginoo. If you love me right now, keep my commandments. Ang proof na really loving God is to do the best of our ability what God has told us. Subong man o sang san o maukutulan, either through His Word or His appointed leaders na giniligay. Ang unang proof na ginaigugma nato ng Ginoo kung ginasunod nato, ginatagaan nato na atensyon na labos siya katarama ang kanyang mga pulong. Hallelujah! Yalabos sa katarama! Royalabos sa katarama! We are not in the home yet, church. Our home is in heaven. But hallelujah, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Kami tungtong na sa tungta. Sa tungta mo. Itawag sa Ginoo. Sa tungta mo. Na-baptize sa ngalan ni Jesus. Sa tungta mo na Kristo sa mundo ito. Nasinawarin kita. Hallelujah. Jesus. Come on, church. Hallelujah. Still standing. Still breathing. Still saved by grace. Hallelujah. Lord, I worship you. You are my Lord. Come on, church. Heaven is real. Heaven is real. Heaven is real. Hallelujah. Oh God. If not for Jesus, where would I be? Amazing to see what I'm doing. Okay, if I'm okay, Jesus, di kaya kita sila. Ano kaya kita sila? Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Come on. God.
Blessed be the name of Jesus. Yes, life is running out. I believe you're sharing your next thing. So now I can get the hour. I am just another big now. Jesus is coming soon. Jesus is coming very soon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I know. I believe sa ibang church kasi celebrate nila ang Pentecost. Ang Holy Ghost na nangadol halin pa sa kataos ng Pentecost as the Spirit. May request mo mga Holy Ghost. Kama po siya. Would you raise your hands for one? Would you raise your hands? Would you raise your hands? Kaya hindi ka pati celebrate. Ini beautiful, wonderful,
wonderful gifts na ginahatag sa Diyos. Ay, bilhin ninyo malipatan niya alin sa pagbatong at sa sunod na nawa ng alin. Kaya po siya po kayo. Kung sige kayo pa, alin sa bata ko, tugtong at igulang ako. Wala kayo na po may nakita ang mga nagsugod sa itong Ginoo. Naging pabayaan niya, naging pabayaan niya, nagapakalimos ng kuturan. Kaya bawat tumalong ika sa proyekto, na wala kayo naging pabayaan ng kuturan sa Ginoo. Alin sa patawag niya sa aton, huwag sa nagpanayo sa aton, kita ang nagpanayo sa iya. May request naman ng Holy Ghost, would you raise your hands and love the Lord together? Ang po siya pagkatamahan. Hindi sa mga nagasik sa Holy Ghost, hindi nga tawag sa Domingo. Sunday is Pentecost mo. Ang po siya pagkatamahan. Sa liwan ng ginapawang hindi sa MC. Nag-miss na mo kung naman sa mga ginapawang. When was the last time? When was the last time na nagkalulog-lugod kita sa presensya ng Diyos? Nagkakanawa ko pumahal sa Holy Ghost. Ang nangyayari ay pagkakinukambal sa ikaw ay wakit. Hindi kita nagambal sila. Ang bridegroom! Walang ikangatong Jesus na ginawang na magkakala sa ikaw. And then I stop and sound. Sabitin mo ba ang sa siningad lao? May time pa kita, may time pa kita. May time pa kita. Kaya hindi kita magpakalulog-ulog sa daling sa presensya sa Diyos. When I think about the Lord, when I think of the goodness of God, kung tabo kita dapat tumulong, come on, church, ang worship ka. Yan ang nabusiki na. We love Him because He first loved us. Come on, come on. Come on, saints. Come on, saints. Come on, sons of God. Daughters of God. "36 years. Alas sa pagpapais ako. Asa sa bulan na nakatiktok ako. Direk sa pulpito pagod sa iyang grasya. Pagod sa iyang aluhoy. Pagod sa iyang gugba. Ilang dahil na po siya. Come on, joy and speak about the Lord. Come on, joy and speak about the Lord. Oh Lord, how excellent your name in all the earth. Oh, Hanamoshana. Oh, when I consider, your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars that you have ordained. What is me? What is me? What is man? That are mindful of him, the Son of Man, that you be seated there, the King of Kings and the Lord of Lords. Alam mo siya kataya ng sulat. Come on, mindful. Mindful means, hatara mo sata kaya ha. Yara mo siya kataya ha. Bearing in mind, ayasata kaya mo huya ha. Come on, the eyes of the Lord are everywhere. The eyes of the Lord are everywhere. Watching, walk, and bury the good. The eyes of the Lord are righteous. And His ear listen to the cry of help.
Hallelujah. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, yes, how He picked me up. That's all He does. Think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed what's solid ground, solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He
Hallelujah, Lord Jesus. And Lord Jesus, sa iyo ang tulong, Ginoo, tinanawin mo. Pagpatulan ko yung Diyos ang ikinalagay ko. Sa diin, Lord, kasi ganang Ginoo, ang iyong taas na presensya, Ginoo. Ang iyong pulong, Ginoo, kabay, Lord, ang pagkabig sa pagsama mo, Ginoo, aton sa pagkalagan sa iyo, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagtudlo, sa pagkiyang, Lord, paagi sa iyong pulong, Ginoo. Liwat ang ay, take me, Lord, na maglambot yung singing sound sa aming tansang palimalay. Lord, salamat sa mga bisita, Ginoo, na maglambot, Lord, yung singing sound sa luwat sa iyong kalayalambuhanan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Well, everybody say praise the Lord. Everybody clap your hands to the Lord.